Mr. Bimby Aquino Yap, true nga bang may bubuhayin or meron pong ibabalik kasama si Raisa May Dizon? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. So ito na, let's talk about this one. Dahil naman na nagbigay na naman ng isang breaking at news kilig overload na isang video clip na ipinakita po sa ating Mr. Jack, no, ang kanyang RM. Let's watch this short Sabi video kay Ate clip. Chris, miss na miss ko na siya. Alam nyo, guys, may share ko lang, 6 years ko pong kinanta ang Chris TV na. Sampol! 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 Titangge! Chris TV, kasama sa umaga. Sa Chris TV, panalo sa pintuan. Ang next naman, Bim TV. Bagay mo, no? Bim TV, kasama sa pintuan. Sa Bim TV! Thank you, Bim! Sa 15th year anniversary concert ni Miss Angeline Quinto kung saan ay present nga ito pong si Papa Jack maging si Bimby Aquino para po suportahan ang kanyang ate sa kanyang concert, ay inacknowledge ni Miss Angeline ang presence nitong si Mr. Bimby Aquino kung saan ay napag-usapan at nagkaroon ng magalaking idea ang mga fans at ilan sa mga producers and directors na meron pong ibalik kasi doon po sa concert kinanta po at pinasalamatan ni Angeline si Miss Chris Aquino for choosing her to sing or to sang yung kanya pong kanyang theme song na Chris TV kung saan pinalitan niya ito ng Bimby TV, no? Kaya naman nagsigawan yung mga tao na parang nagkaroon sila ng idea na magkakaroon ng legacy continuation. Malaking usap-usapan ngayon sa social media ang chika na itutuloy ni Bimby Aquino Yap ang iconic talk show ng kanyang ina na si Chris Aquino or Chris TV at papangalanan na itong Bimby TV. At mas nakakakilig at nakakahype pa rito, ang kauna-unahang tampok na guest ay walang iba kundi ang kanyang paboritong Daver Cats co-host at partner in crime na si Raisa May Dizon. Ang pagsisimula ng Bimby TV at ang Maybe Chemistry, ang pagbasa ng corona mula sa nakasanayang talk show format na kinagis na ng madla kay Chris, magdadala si Bimby ng bagong timpla ng angkop sa Gen Z at mas candid, mas chill, may halo ng konyo meets, kanal humor at puno ng genuine banter. Syempre yung kanilang first guest priority, hindi nakakagulat na si Raisa May Dizon ang kauna-unahang bisita. Ang dalawa ay may bukod tanging chemistry na organic at hindi pilit dahilan para maging paboritong tambalan sila ng viewers at netizen. Syempre meron ding organic kilig factor. Ang kilig sa tambalang Maybe ay hindi mula sa pilit na love team script kundi sa pambihira nilang natural na alaskahan, pagiging magalang sa isa't isa at kitang-kitang suporta kapag magkasama sa screen. Pero bakit nga ba wild at patok ang tambalang Bimby at Raisa, 'di ba? So dito po is pumasok na po yung idea na kung merong Chris TV, dapat may Bimby TV. Kasi doon po sa pagkatao ni Bimby, parang kitang-kita natin na naman talaga niya yung pagiging witty at unfiltered comments ni Miss Chris. Si Miss Chris Aquino po kasi ay kilala sa mga komento na talagang hindi niya pinifilter yung mga sinasabi niya. Kung ano yung gusto niyang sabihin, sasabihin niya. Whether masasaktan ka or matutuwa ka, ganun yung pagkatao ni Chris eh. Na bagay na minsan ay ipapasa niya kay Bimby, no, na parang si Bimby very straightforward din siya magsalita. Tapos kapag nag-expose siya ng kanyang feelings, wala ding filtered, 'di ba? Pinapakita niya rin lahat 'yun. Kaya naman 'yun po yung isa sa mga nakikita natin na pwedeng magiging contributing factor para talagang bumalik, no, at ipasa ni Miss Chris Aquino at ma-continue yung legacy na meron po si Miss Chris, ang pagkakaroon nga ng Bimby TV. At hindi po imposible 'yun kasi meron pong TV5 ngayon na pwede pong bilhin ng TV5, yung pong franchise na yun sa ABS-CBN. Or pwede rin na ituloy ng ABS through Kapatid Network, 'di ba? So, eto na. So, nagiging wild po kasi at nagiging parang patok yung tambalan nila dahil sa kanilang unique dynamic at crossover charm. Magkaiba man ang pinanggalingang background, si Bimby na lumaki sa showbiz royalty at lifestyle at si Raisa na isang self-made star na lumaki sa mundo ng masa at komedya. Nagtagpo ang dalawa sa gitna sa pamamagitan ng mutual respect at magaan na pakikitungo. Of course, may viral social media content. Bawat palitan nila ng hirit
at simpleng ngitian ay mabilis na nagbabiral sa TikTok Reels at YouTube Sports. Ang tambalan nila ay patunay na ang totoong karisma ay nagmumula sa magandang koneksyon at magkasundong personalidad. Kaya naman meron silang tinatawag na fresh energy sa entertainment industry. Sa gitna ng mga nakasanayang scripted love teams, ang panibagong format na pinapakita ni Bimbi at Raisa ay nagbibigay ng sariwa, nakakatuwa at nagbibigay din ng nakakakilig na saya sa mga manonood tuwing tanghali maging sa digital platform. Kaya naman abangan natin yung mga susunod na detalye no sa opisyal na pahayag ng episode ng BBTV kung saan siguradong tuloy-tuloy ang ligaya, tsikahan at kilig kasama si Raisa May Dizon, no? And of course, bagamat taglay ni Bimbi Aquino Yap ang kakaibang vocal infections at candid na energy ng kanyang ina, ang kanyang estilo sa pag-host din ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago na angkop sa modernong digital audience, ang on-screen persona at tono. Si Kris Aquino, the queen of all media, ay tinaguyod ang kanyang brand sa pamamagitan ng mataas na energy. Walang pasakalya na katapatan at matibay na kontrol sa entablado. Ang kanyang estilo ay kinatangian ng maipahayag na pananalitang mga iconic na catch-up phrases at kakayang gawing pangunahing libangan. Ang mga personal na kwento, si Bimbi Aquino Yap mas gumagamit ng mas chill, relax at Gen Z demeanor na pinabalanse niya ang kanyang natural na konyo charm sa pamamagitan ng magalang at grounded na pakikipag-usap na nakadepende sa deep pan humor at kusa o natural na micro-reaction sa halip na theatrical na pagkukwento, 'di ba? Kaya naman yung paraan ng pakikipanayam sa pag-host, 'di ba? Parang merong dimension between Kris Aquino at Bimbi Aquino. Yung kanilang style, yung derecho, napaka-osisero, mausisa, ay isang nakakaaliw na paraan na pinaiikot niya sa usapin sa pamamagitan ng pag-alam sa personal na buhay at pananalapi ng mga bisita. Yung kolaboratibo at parang nakikipagkwentuhan lang talaga, 'di ba? Pinahayaan niyang manguna yung bisita habang nagpapasok ng mga matatalas at mabibilis na hirit. Yung kanilang bilis at energy, yung mabilis na dynamics at mga otoridad, siya ang natural na nagdidikta ng mabilis na takbo ng kanilang show at bilis na takbo ng broadcast. Kaya mabilis na nag-a-adjust ang mga receptives. Kaya yung apela ng audience, no, ng pagbibigay ng platform or pagbagay ng platform sa panahon kasi ni Kris, yung kanilang domination ng traditional TV ay dinisenyo para sa mas malawak na audience ng pang-umaga at pampananghalian telebisyon. Ang kanyang format na nakasalalay sa mga structured segment like Kris TV, The Boss, kung saan siya yung pangunahing boses at tagapagsalaysay. Ngayon, cross-platform at social press, mas angkop para sa maikli at mabilis mag-viral na content. Ang kanyang pakikipag-interact tulad kay Raisa May Chemistry ay mas umaangat sa mga clip-based formats gaya ng TikTok Reels at YouTube Shorts kung saan mas patok ang mga natural na hindi scripted na eksena. Kaya naman yun po yung ilan sa mga inaasahan natin kung sakasakali na mapagbibigyan at palagang kumbaga meron pong isang director at producer na magpuproduce para sa kanilang dalawa. The legacy continues, diba? Through Mr. Bimbi Aquino and Raisa May Dizon. Paano kaya kung nagkaroon ng collaboration Bimbi TV / Raisa May Dizon shows? Why not? And that's it for Miss Kris Aquino. Abay pumalag or direktang pinalagan ng Queen of All Media na si Kris ang mga lumalabas na chismis at malicious assumptions na hindi umano siya boto o may ayaw siya kay Raisa May Dizon para sa kanyang anak na si Bimbi Aquino Yap. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, for more showbiz updates. Ito na, sa pamamagitan ng kanyang mga statements at pananaw sa showbiz dynamics ng kanyang anak, nilinaw ni Kris Aquino na walang anumang ampalaya or superiority complex sa kanyang pamilya pagdating sa kanyang pagtanggap kay Raisa May mula pa noong bata pa ang dalawa. Ang I love Raisa May, ang respeto at pagmamahal ni Kris sa aling maliit. The childhood nostalgia. Binigyan diin na matagal nang kilala at pinapanood ng pamilya Aquino si Raisa May. Nagsimula pa ang paghanga ni Kris sa talento ng dating Little Miss Philippines noong mga bata pa sila ni Bimbi. Yung genuineness over class. Binasag nito ang elitistang perception na pumipili ang kanilang pamilya batay lamang sa antas ng pamumuhay. Para kay Kris, ang karakter, sipag at tunay na kabutihan ng isang tao ang mahalaga, bagay na kitang-kita kay Raisa. The proud moment. Masayang-masaya si Kris na nakikitang masayang nakaktatrabaho si Bimbi sa Itbulaga.
at nakahanap na magandang suporta at tunay na kaibigan kay Raisa. Pero bakit tuloy-tuloy nga ang tagumpay ng Maybe Tandem? Kasi meron silang solid support system mula sa pamilya. Dahil mismo si Chris Aquino ang nagbigay ng green light at pamamahala sa koneksyon ng dalawa, mas malaya at mas natural ang galaw ni Bimbi at Raisa sa harap at likod ng kamera. Meron silang mutual respect at walang plastikan. Hindi po scripted o pilit ang kanilang kulitan sa telebisyon mula sa Itbulaga, studio hanggang sa mga viral social media clips. Kitang-kitang respeto at magandang samahan ng dalawang young star. And of course, the respect and the empathy at career ni Raisa bilang isang veteran host at producers, nakikita ni Chris ang husay at determinasyon ni Raisa May na magsumikap para sa kanyang pamilya. Isang katangiang labis na hingahangaan ng Queen of All Media. Walang hidwaan, walang diskriminasyon at walang ayawan. All love suporta ang binubuhos ng pamilya Aquino para sa magandang samahan at tambalan ni Bimbi at Raisa May Dizon. Kaya naman all love, Queen of All Media, may malaking respect para kay Raisa May. Binansagan na ni Chris Aquino ang mga malicious chismis na hindi umano siya boto kay Raisa May Dizon para sa kanyang anak na si Bimbi in real life. Sobrang mahal at proud ang pamilya Aquino kay Aling Maliit. Pero ano-ano nga ba ang dapat mong malaman sa totoong ganap? Yung pong I Love Raisa, paano nga ba magiging hater ang isang Chris Aquino kung bata pa lang sina Bim at Raisa ay paboritong-paborito na niya ang husay at karisma ng dating Little Miss Philippines. No to classism, yes to genuineness. Maling-mali ang rich people only narrative. Para kay Tetay, mas mahalaga ang magandang asal, sipag sa pamilya at tunay na puso. Bagay na kitang-kita kay Raisa. Yung maybe supremacy, happy ma'am si Chris. Sa nakikitang may solid support, saya at genuine friendship si Bimbi kasama si Raisa sa Itbulaga. Kaysa sa nagpapakalat ng fake news dyan, walang ampalaya, purong pagmamahal at pagrespeto lang para sa ating favorite Davercats tandem. Kaya po yung mga kumakalat na fake news ngayon na sinasabi nilang hindi raw boto si Chris, napaka-imposible po niyan. Kasi sa mga, kung babalikan nyo yung mga old interviews si Miss Chris Aquino, doon pa lang sinasabi niya na bata pa lang si Raisa at si Bim, nakakita na siya ng chemistry eh. At the same time, nakita niya po yung kung paano po talagang inahon ni Raisa yung sarili niya doon po sa hirap. Hindi po siya yung tipo ng isang babae na parang biglang yaman dahil nakapangasawa ng mayaman. Hindi po. Yung buhay po ni Raisa ang isa sa mga pinaka-ultimate na ihalimbawa na kapag talagang gusto mo, talagang umunlad yung sarili mo, gagawa ka ng paraan, 'di ba? At magsusumikap ka. At isa yan sa mga bagay na gustong-gusto ni Miss Chris Aquino. Si Miss Raisa May Dizon, very mapagmahal sa kanya pong nanay. Sabi niya sa mga magulang niya, sabi niya dun sa interview niya with Miss Tony Talks na mas uunahin niya raw yung kaligayahan ng kanyang mga magulang kaysa sa kanyang sarili. Dahil sinabi nito na siya po ay yung mga pamilyang magulang niya ay tumatanda na habang siya po ay bata pa siya at nagagawa niya pa yung mga bagay na to. Kaya mas uunahin niya daw yung kagustuhan ng kanyang ina. Kaya nga sabi niya po 'di ba na kapag po sa mga decision making, ang nanay niya po talaga yung nagdedesisyon. Hindi porket siya po yung talagang naging breadwinner ng pamilya nila, siya na agad yung masusunod. Siya na agad yung parang last decision, hindi pa rin. Binibigay niya pa rin yung authority niya sa kanyang nanay. At the same time, ito pa yung pinakamaganda. Sa interview naman niya with Miss Cathy Gonzaga, kay Miss Catherine Gonzaga, ay pinakita niya rin dito na parang meron pa rin silang takot dun sa kanyang nanay, lalo pag nagagalit yung nanay niya, na pinapakita niya dito na hindi porket siya yung kumikita, siya yung talagang nag-aakyat ng pera sa pamilya nila, dahil ngayon na lang naman talaga nag-earn yung mami niya through social media, dahil may Facebook, may TikTok, tapos may mga ibang social media platform na gagamit nila to earn money, diba? Pero nakikita natin dito na kung ano man yung sabihin ng magulang niya, sinusunod niya. Hindi porket siya yung artista, diba? At meron pang video na pinakita rin na parang si Raisa May inutusan ng kanyang, gumagawa pa rin siya ng gawaing bahay, 'di ba? Nilinis niya yung dish rack nila. 'Di ba? Na kahit sikat na si Raisa, meron siyang milyong-milyong followers sa mga social media platform. Hindi pa rin po siya nahihiyang i-post yun sa kanyang social media na kahit po siya ay isang sikat na at may pangalan na sa showbiz, ay kaya niya pa rin pong gawin yung mga ganitong bagay dahil inutos sa kanya ng kanyang ina na parang po dun sa kanilang tahanan walang star-star, walang arti-artista. At isa ito sa mga malalaking factor kung bakit love na love ni Miss Chris si Raisa May Dizon. Wag naman po natin gawing mapangmata ang mga Aquino. Wag naman natin gawing masyadong elitista. Ito pong si Bimbi at si Miss Chris Aquino dahil po sa taglay nilang yaman. Kung ang pinagbabasihan lang ng mga bashers na hindi magugustuhan si Raisa dahil sa estado ng kanilang buhay, that's really a fake news. Napaka-fake news po nun. Diba? Kita naman natin kung paano irespeto, kung paano tignan ni Bimbi si Raisa May Dizon. Ngayon nga, ang dami niya po mga ginawa. Although hindi po yun visible sa publiko, pero
sa mga reactions po niya, sabi nga yung action speaks louder than words. Hindi niya man po sinasabi yan sa publiko, hindi man niya po yan sinasabi kay Raisa. Pero tayong mga nakakapanood, nakikita natin yung value na ibinibigay ni Bimbi kay Raisa. And sabi po ni Miss Chris, gusto niya na makatagpo si Bimbi ng isang babae na matino, na magmamahal sa kanya, na hindi lang pera ang magiging habol sa kanya. 'Di ba? Yun yung kanyang wish para sa kanyang anak. Kaya wag po natin masyadong dungisan yung pagmamahal at pagrespeto ni Miss Chris at ng Aquino family kay Raisa May Dizon at sa kanyang pamilya. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. Aba, Miss Chris Aquino, no? Ito nga ba, isa sa mga bagay na ipinag-alala nitong si Mr. Bimbi Aquino para sa kanyang ina. Dahil nagpumilot daw di umano, ito pong si Miss Chris na labis na naging parang burden itong si Mr. Bimbi Aquino. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. Patuloy na pakikipaglaban ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang 7 autoimmune diseases. Lumabas, no, ang mga ulat tungkol sa kanyang matinding paghihirap dahil sa bone pain at habang sinusubukan mag-shoot ng kanyang comeback content. So dahil dito, kitang-kita ang labis sa pag-aalala, pag-aalaga at praiseworthy devotion ng kanyang bunsong anak na si Bimbi Aquino Yap na patuloy na nakatutok at nagbibigay ng lakas ng kanyang ina. So ano nga ba yung tunay na ganap? Yung pagsusumikap at hirap sa comeback content, matinding sakit sa buto. Ayon sa mga ulat, bagamat gustong-gusto ni Chris na makabalik sa pagbibigay ng saya at update sa kanya mga tagahanga, hindi naging madali ang shooting. Isang malaking hamon ang matinding bone pain at panghihina ng katawan na dulot ng kanya mga karamdaman at mga lunas na tinatanggap. Pagtsatsaga para sa fans sa kabila ng physical limitation, pilit na nagpapakatatag si Chris. Ang kanyang determinasyon na makipag-ugnayan sa publiko ay patunay ng kanyang pagmamahal sa mga taga-subaybay na walang sawang nagdadasal para sa kanyang pagaling. And ipinakita sa sitwasyon na bagamat naroon ang kagustuhang magtrabaho, kailangang unahin at bigyang diin ang kanyang kalusugan at pahinga sa payo rin ng kanyang mga doktor. Kaya naman yung sakripisyo ni Bim, no, yung proteksyonan si Miss Chris, no, yung solid support system at personal caregiver, si Bimbi ang nagsisilbing pangunahing sandigan at tagapangalaga ng kanyang ina. Mula sa pag-aalalay sa mga kilos, pagpapaalala ng gamot, hanggang sa pagbibigay ng emotional strength ay hindi humiwalay ang nakababatang Aquino sa tabi ni Chris. And of course, sa pagsiset ng boundaries dahil sa kalagay ng ina na unawaan ng publiko at ng production ng Itbulaga kung bakit paminsan-minsan lumiliban si Bimbi sa pag-host, unang prioridad para ng ang kanyang kalusugan at kapakanan ni Chris bago ang anumang karera sa showbiz. And yung maturity at emotional intelligence response sa kabila ng kanyang kabataan, mga kumakalat na chismis at usap-usapan sa social media ay nananatili po siyang grounded, mahinahon at responsable si Bimbi. Pinapakita niya na ang tunay na halaga ng pagiging mabuting anak at kapamilya. Kaya naman yung mensahe at suporta at dasal mula sa publiko ay patuloy ang buhos at panalangin mula sa mga tagahanga at kapwa-artista para sa tuluyang paggaling ni Chris. Ang ipinakitang katatagan ng pamilya Aquino lalo na ng walang kapantay na pagmamahal at pag-aalaga ni Bimbi ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming ukol sa tunay na kahulugan ng pamilya, sakripisyo at pagmamahal sa gitna ng matitinding pagsubok sa buhay. So isa sa mga binibigyang diin dito kung paano po sinasacrifice din ni Bim yung kanyang karera, no, para lang po mapagbigyan. Yung pong isa sa mga gustong mangyari ni Miss Chris kasi gusto talaga ni Chris bumalik kaya nagpupumilit siya na despite na dun sa pain na pinagdadaanan niya talagang tinutuloy niya pa rin yung gusto niyang magbalik kasi parang isa rin sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa kanya to come back, no, na parang na yun talaga yung kanyang puso yun nasa entertainment industry talaga siya kaya po talagang itong si Bimbi makita natin na inaalalayan niya si Chris tapos 100% nandoon siya kahit na alam natin na meron siyang commitment sa Itbulaga pero napakabait ng Itbulaga para bigyan siya ng isang very lenient schedule na makapunta siya sa pangangailangan ng kanyang ina na minsan sinasacrifice din ni Bim yung kanyang career para sa kanyang nanay, 'di ba, para mapagbigyan yung kagustuhan ng kanyang ina na kahit alam natin na hirap si Chris. So sa mga panahon ngayon hindi siya naka-attend po dun sa pagdiriwang, no, ng pagpanaw ng kanyang tatay dahil nga po meron siyang iniindang sakit, masakit to yung mga buto niya pero nandun si Bim para po on behalf of Miss Chris Aquino.
So dito pinapakita talaga dito na grabe po yung pagmamahal, no, at pagsasakripisyong ginagawa ni Bim para sa kanyang ina. Kaya wag na natin masyadong i-stain yung kredibilidad na meron po si Mr. Bimbi dahil sobrang love na love po talaga niya yung kanyang nanay. Sobrang grabe po yung kanyang pagmamahal, ano. Dahil si Mr. Bimbi Aquino Yap mismo, ang parang siya po mismo yung gusto niya talaga na nandun siya. Kahit alam naman natin na maraming nurses, maraming pwedeng umalalay kay Chris. Pero si Bimbi po mismo yung nag-suggest na siya po mismo yung mag-aalalay sa mami niya. No, na siya po mismo yung magbabantay sa nanay niya. Sinabi niya sa kanilang interview na nagsasacrifice sila ng kanyang kuya Josh. Nagpapalitan sila ng bantay sa kanilang mami. Maring siya yung nagbubuhat kapag kailangan pumunta sa CR, ganun. Siya po personal niyang ginagawa yon, and that's really an ultimate green flag, no? Kaya sino ba namang aayaw at sino ba namang walang puso na hindi magugustuhan ng isang Bimbi Aquino dahil po doon sa mga sacrifices na ginagawa niya para sa kanyang ina, 'di ba? Kaya naman yun yung ilan sa mga pinilit talaga nito pong si Miss Chris Aquino na makabalik sa showbiz at ipagpatuloy yung legacy, no, na sinimulan niya po for how many years, na habang siya nagpapagaling suportado siya ng mga tao kasi malaking bagay po yung support system, 'di ba? Na meron kang support system sa yung likod na habang ginagawa mo, tinutupad mo yung mga wishes mo, yung mga gusto mo sa buhay. Nandun yung family mo na nakasuporta sa iyo. That's really a green flag for everyone. At isa rin sa mga nakita natin dito na yun nga, bali, yung ginagawa din kasi ni Chris for the benefits of Mr. Bimbi. Kasi if in any case, na yung programa na yun, mag-click talaga sa Netflix na parang siya po yung naging chika, diba? Parang siya yung chief na nagbibigay ng komento sa bawat programa na binubuksan dito sa Netflix. Pwede niya pong ipasa kay Bimbi yun. Yun po yung ipagpapatuloy ni Bimbi bilang legacy ng kanyang nanay. And I know that Bimbi knows how to do it kasi nandun siya, personal, na nawi-witness niya kung ano yung ginagawa, kung paano ginagawa, at kung ano yung mga dapat isaalang-alang kapag pinasa na ni Miss Chris Aquino yung kanyang corona sa kanyang anak na si Bimbi Aquino. Kasi hindi po yan imposible, ha. Posible pong maganap yan dito po kay Miss Chris to Bimbi Aquino, 'di ba? Dahil sa ganda po ng mga legacy na naiwan ng kanyang ina. Kaya naman super support na lang natin si Bim, no, sa mga upcoming endeavors niya. Habang inaalagaan niya pa yung kanyang nanay, no, habang pinapakita niya na very supportive anak siya, supportive son. Habang chine-cherish niya yung mga moments na kasama niya pa yung kanyang ina. Dahil we never know, no, kung hanggang kailan pa ang buhay ng nag-iisang queen of all media. Pero ang prayer natin, mas humaba pa yan. Dahil syempre kailangan pa si Chris Aquino ng kanyang mga anak, lalo-lalo na ng kanyang panganay na anak na si Josh. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cards at sa lahat sa mga nag-aabang sa mga updates natin dahil may panibago na namang news na lumalabas ngayon sa social media kung saan ay sinasabing tinanggal, chinugi si Alan Kay sa Itbulaga. Ito po ay ating pong i-reality check. If-fact check po natin yung mga balitang lumalabas ngayon, nagte-trending. So, yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet, clickbait at gawa-gawang kwento lamang ito ng ilang online channels na gumagawa ng ingay gamit ang controversial na balita, no? Sa kaarawan kasi ni Tito Sen, August 24, mismong special na episode ng kaarawan ng Pioneer Dover Cards na si Tito Soto or Tito Sen, ng dynamic at active pa rin na bahagi ng live broadcast si Alan Kay. So, yung biruan ng TVJ, kung totoong may lamat o tinanggal si Alan Kay, hindi ito magiging paksa ng masayang biruan ni na Bossing Vic Soto at Joey De Leon sa live broadcast. Ang kanilang natural na hiritan at asaran sa studio ay patunay na solid at walang lamat ang samahan ng Dover Cards, no? So, para po maintindihan ninyo, watch po ninyo tong short video clip na to. Thank you po. Thank you, Basing. Okay na ako. Si Alan Kay, padala mo na lang ng bulaklak. So masasabi ko lang, unbreakable bond ng TBJ at Alan Kay. Kasama si Alan Kay sa mga mananatiling matatag at naging boses ng loyalty nang lumipat ang TBJ at buong pamilya ng Itbulaga sa TV5, no? Yung malaking ambag ni Alan Kay, si Alan Kay ay hindi lang basta co-host, no? Isa siya sa mga naging poste at haligi ng tagumpay ng Itbulaga. Sa loob ng halos 3 dekada mula 1995, ang pambansang sing-along master na dala ni Alan Kay ang kanyang
kanyang karanasan mula sa comedy bars, gaya ng clown at sirko, papunta sa pambansang telebisyon. Siya ang nagbigay ng natatanging timpla sa mga musical game segments ng show dahil sa kanyang timing sa komedya at husay sa pagkanta. Kaya naman yung kanyang pagiging haligi sa bulagan at iconic segments, siya ang isa sa mga pangunahing komedyante sa iconic segments ng bulagaan kung saan ang kanyang reaction shots, tawa at palitan ng hirit kina Vic Soto, Joey De Leon at Jose ay nagbigay ng walang katapusang saya sa mga manonood. So sa mismong barangay at studio dynamics, naging host siya ng iba't ibang blockbuster segments tulad ng Bawal Judgmental, One for All for One at mga tapatan sa kantahan. Ang kanyang boses at tawa ay naging tatak na ng katanghalian ng pamilyang Pilipino. Kaya naman yung bridge comedy at empathy, bukod sa pagpapatawa, nakakita rin si Alan or nagpapakita rin si Alan Kay ng genuine empathy sa mga contestants at pamilyang natutulungan ng show na nagpapatibay sa value ng programa bilang serbisyong totoo at pamilya. Kaya naman ligtas at nananatiling solid ang pwesto ni Alan Kay sa Eat Bulaga. Tuloy lang ang saya at hiritan at ligaya kasama ang buong Dabber Cats. So marami kasing mga nagkalat na naman sa social media. Saan nga ba nanggaling yung isyong ito? Kasi ilang araw na rin kasing absent, no, sa ilang segments po ng Eat Bulaga. Lalo-lalo na sa special na araw ni Tito Sen, si Alan Kay. Kaya tuloy itong mga fake news peddlers na ito ay nagsasabi na parang tinanggal daw si Alan Kay. At meron pang mga fake news na thumbnail na nagsasabing si Mr. Joey De Leon mismo ang nagtanggal sa kanya. Which is very, very wrong, di ba? Very fake news. Kasi ganon din yung nangyayari ngayon kay Bimbi dahil hindi siya napapanood ng isang linggo na. Almost 1 week and 1 day, di ba? Dito sa Eat Bulaga. Kaya pinaghihinalaan na tinanggal din siya. So ganon po katindi ay kumalat ang mga fake news ngayon sa Pilipinas. Kaya we are here to fact check, no? Yung reality check ng mga nagaganap para po hindi tayo masyadong maligaw. Maaring si Alan Kay po ay may ginagawang projects sa TV5 or maaari naman may mga iba siyang commitments na kailangan niyang gawin. Kaya huwag tayo masyadong nagpapapaniwala sa mga ganyang klase ng fake news, diba? Para lang po maunawaan ninyo, si Alan Kay po ay nagsimula or also known as Alan Kilantang. Siya po ay nagsimula sa Eat Bulaga noong 1995 mula sa pagiging isang stand-up comedian na umunlad siya para maging isa sa mga pinakamatagal at pangunahing host ng programa. Unang pag-usbong at maagang pamana niya noong 1990s, pagpasok sa live variety TV mula sa comedy bar circuit na Metro Manila tulad ng Clowns at Circo, lumipat siya sa pambansang telebisyon at dinala niya ang kanyang live performance banter sa Noontime TV. Kaya naman tinagurian siyang anchor ng Bulagaan segment. Naging mahalagang figure ang iconic knockout joke segment na Bulagaan kung saan naglingkod siya bilang tagalatag ng biro at target din ng slapstick humor kasama sina Vic Soto at Joey De Leon. Kaya naman yung pangingibabaw niya sa segment hosting at mainstay 2000 to 2010s, EB Babes at Talent Competition, siya'y nagsilbing pangunahing hurado at host para sa malaking talent search kabilang ang Eat Bulaga, EB Babes, Super Serena, at iba't ibang paligsahan sa kantahan. Ang One for All for One, Sugod Bahay ay pinangunahan ng studio side ng remote field segment na nagsilbing pangunahing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng studio host at ng comedic field trio or Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros or Bawal Judgmental. Nagsilbi bilang isa sa mga lead judges host na human interest game segment na ito kung saan pinagbalanse niya ang komedya at empathic na pakikipag-usap sa mga panauhin. Kaya yung kanyang paglipat ng network at katapatang bilang host ng 2020s sa ibang network kumbaga is nanatiling tapat sa mga pioneering host sa TVJ noong May 2023 sa kanilang pag-alis sa Tape Inc. ay lumipat kasamang original cast ng TV5 upang ipagpatuloy ang brand ng Eat Bulaga. Kaya naman yung senior co-host at mentor, siya'y nagsilbing pillar host na nagpuugnay sa mga veteran legends, TVJ at sa mga bagong Gen Z co-host. Kaya napaka-imposible, no?
na ito pong si Alan Kay ay lilipat no patungo po sa ibang or inalis sa Tit Bulaga dahil sa dami po ng kanyang mga naiambag na rin sa show. Kaya yung mga fake news na yan, wag niya masyadong pinagpapapatulan niya mga yan, 'di ba? Dahil yan po ay talagang certified fake news. Kapag nakita kayo ng ganyan, wag nyo nang i-share, wag na kayo mag-comment kasi nakakadagdag kayo sa engagement, nakakadagdag kayo sa views nila, 'di ba? At lagi po tayong matuto tayong mag-fact check. Wala pong katotohanan yan dahil si Alan Kay po ay present pa no sa kaarawan po ni Tito Sen. Kung totoo talagang tinanggal siya ni Joey De Leon sa Eat Bulaga, di sana absent siya doon, hindi siya lumitaw doon. Pero nandun siya para po makisaya sa kaarawan po ni Tito Sen. Kaya napaka-imposibleng tinanggal siya ng TVJ. Wala pong katotohanan yun, huwag kayo maniwala. Yung mga clips na nakikita nyo ngayon, yan po yung ilan sa mga latest na post po netong si Alan Kay na talagang nakiisa siya at nakiselebrate siya sa birthday mismo nitong si Tito Sen. So, kayo po, anong yan sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it.